samahan niyo po kami sa pag-praise and worship. Lord, bigyan po kami, God, ng nagkakaisang puso, God, sa pagpupuri sa iyo ngayong umaga po. Every chain is broken.
Lord, you will never forget po, Lord, yung price, God, ng freedom, God, na meron kami ngayon. Na, Lord, every chain is broken, God, through you only, Jesus. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be
ating Panginoon ngayon. Bali, ito yung ating corporate prayer sa araw na ito. Father God in heaven, maraming salamat po. Dito kami ngayon, nagpupuli sa inyo. At inataas po namin sa inyo ang aming panalangin sa araw na ito. Father, sa nagdaan po na 23 years, kami po natanggap ang inyong pagpapala. Kami po natanggap ang inyong pagpapala. At sa parating po na ika-24 na taon, Lord, yung direction mo, lubos pa namin maunawaan at makatugon kami ayon sa inyong kalooban. And Lord, bigyan mo kami ng pusong sabik po, Lord, na tulad po sa isang bata na naghihintay po ng pasalubong mula sa kanyang ama sa aming papalapit na anniversary. Lord, kung ano man po yung provision mo, ito po yung aming maging sandigan, Lord. Sa lahat po ng ministers po at members, wisdom mo, Lord, ang manguna sa pagganap namin sa nalalapit naming anniversary. Patuloy pa din po namin itinataas ang aming faith goal, Lord, yung aming church property. Perfect time, Lord, matatanggap namin ito para po sa pag-advance po ng inyong kaharian. Father, sa patuloy mong paggabay, ikaw po ang aming maging sentro ng bawat pamilya at makapag-commit kami na sama-sama kaming makapag-Sunday service at sa mga church activity para sa patuloy pa naming paglago. Itinataas din po namin ang mga nangyayari sa aming bansa, Lord. Suwayin mo yung masasamang plano ng kaaway at ang kapayapaan, Lord, katotohanan ang manatili sa aming bansa. Pagtibayan niyo pa po yung mga public officials na nagsusulong ng isang tapat na paglilingkod. And Lord, sa presence mo, magkasundong lahat para sa maayos na pagtatakbo ng aming bansa. Iataas din po namin sa inyo ang aming Church of Blessed International as one body, Lord. Yung revival mo at pamuna sa bawat aspeto ng aming buhay, sa aming buhay, tuloy-tuloy pa naming maranasan. Tinataasin po namin si Pastor Hiram at ang kanyang pamilya at kasama ng mga area pastors. Sa pangunguna mo, Lord, may pagpatuloy pa nila ang kanilang mga nasimulan and magandang health din po, wisdom upon them. And sa aming Pastor Jay po, sa kanyang pamilya, continue to guide him, good health sa lahat po ng members. And Lord, pakauhawin mo pa kami sa pananampalataya, tamang pag-unawa sa bawat salita na aming matatanggap. Ito po ang aming panalangin, Lord. In Jesus' name, Amen. Umaga sa ating lahat. Pakibati mo nga yung nasa kanan mo, good morning. Kung meron kang katabi good morning. Nasa kaliwa mo, good morning. Mahirap, may binabati ka, wala ka namang katabi. Ay, ako, mahirap yan. Kasi pag sumagot sa'yo ng good morning yan, ako. Anyway, saya pagka nasa presensya ng Panginoon, there's peace, there's love, and most especially, there's the joy of the Lord. So, kumusta na po ba kayo? Na-miss namin kayo last Sunday. Yan. At kayo po, nakasama namin online sa ating team replay sa mapagpalang sandali sa iyo. Mapagpalang araw, gabi, tanghali sa iyo. So, kumusta na po ba kayo? Dalawang bagyo in 1 week, tama po ba? Dalawang bagyo in 1 week, ano? Pero tignan niyo po ang kabutihan ng panahon. May napansin po ba kayo? Pag dumadaan po yung bagyo, yung tinamaan na niya, hindi niya ulit dadaanan pag may bago, di ba? So, tinamaan po yung extreme northern Luzon, tapos yung bago, si Opong, hindi siya dun tumama. Dito naman siya tumama kailangan sa Masbate. Although nakakalungkot, no? Hanggat mari, ayaw natin sana na may masalanta. Pero, napakabuti po ninyo, no? Hindi niyo talaga, Lord, hindi niyo pinapabayang madurog yung mga nasalanta. Kaya ganun po kabuti ang ating Panginoon. Sabihin nga natin, napakabuti ng ating Panginoon. Parang hindi kayo kumbinsido, no? With conviction, napakabuti ng ating Panginoon. Parang hindi kayo convinced, ano? So kung hindi kayo convinced, sana po, Sunday in, Sunday out, you begin to realize yung katotohanan po nun na our God is good, our God is faithful, no?
Ang Diyos po, hindi siya pabaya at hindi po siya madaling manawa. Hindi siya nananawa. So, ngayong linggo na ito, ngayong sandali na ito po, isasara natin yung ating sinimulan, pagpasok po ng bare months, which is godliness. Everyone say godliness. Diba? Yun po yung sinimulan natin noon. And Paul reminded his mentee na pursue godliness. Yun talaga ang kailangan. Yun ang kailangan natin. And pansinin nyo, it starts with revival in our church. Our church mission is revival. Pursuing po ng national revival. Kaisa tayo ng vision ng Church So Blessed International. Dahil we are Church So Blessed, national revival. And it starts with revival. Nare-revive ang bawat isa. Pero napakahalaga, as we are revived from darkness to light, mula sa pagiging spiritually dead, tungo sa alive in Christ, napakahalaga yung paglakad in godliness. Sabi mo, paglakad. O yung pag-mature in godliness. Kasi hindi nagtatapos po yan pag nag-apo yung ating puso at dibdib, nagkaroon tayo ng kamalayan sa presensya ng Panginoon, tumaas po yung ating awareness about God's holiness, kaya tayo po ay tumalikod, we turned our backs from sin and we went into repentance. Para masustain po yan, we pursue godliness. Everyone say again, godliness. Kasi ang alam natin na as a follower of Jesus, kailangan po consistent tayong mamuhay, ng maayos, mamuhay ng may righteousness, mamuhay ng may holiness, mamuhay po ng may pagsunod sa ating Ama sa langit. Yun po talaga, Revival starts, pero yung pagpapatuloy po niyan ay challenge para sa atin. Kaya magandang paalala po nito, kailangan tuloy-tuloy tayo sa ating mga habits of faith. Everyone say habits. So yung nakagawian, so yung pagsisimba natin pag Sunday, habit po yan. Yung pagdadasal po natin, habit po yan. Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos pag umaga o anumang oras, nagbibigay tayo ng panahon, makipag-usap kay Lord through prayer and scripture reading, habit po yan. Ang tawag dyan ay habits of faith. Bakit? Kasi nakakapagpalalim sana ng pananampalataya. Hindi lang yan routine, hindi lang basta-basta routine po yan. Kasi pag routine, mindless na lang yan, automatic na lang eh. Pero pag habit yan, andun po yung ating atensyon, andun yung ating puso, at tumatagos sa atin. Tumatagos sa atin. Kaya, panawagan pa rin, in this last Sunday of September, we need to train ourselves pa rin to develop habits of faith. Bakit? Kasi as we develop habits of faith, unti-unti tayong nagiging kawanis ng ating Panginoong Jesus. Yun po kasi yung ultimate goal. That gradually, pwedeng mabilis, pwedeng dahan-dahan, pwede talagang napakadahan-dahan. Iba't iba po yung walk natin in maturity. Ang punto po dyan is we walk towards Christ-likeness. Everyone say Christ-likeness. Kasi yaan po yung talagang original na design natin. Kaya join me in looking at why should we pursue godliness. Yan po. So let's pray. Manalangin tayo. In the name of the Father, the one who created us in His image and likeness, in the name of our Lord Jesus Christ, who redeemed us, tinubos kami, Panginoon, who made a restorative work sa aming buhay through the cross, and in the name of the Holy Spirit, the one who continues that restoration job, and to make that restoration bear fruit, magbunga po yung pagbabalik ng aming wangis, yung original na wangis. Hiningi po namin Triune God, Father, Son, Holy Spirit. Quicken our hearts this time, this moment, as we encounter you in your word. Maengkwentro ka po namin, makatagpo ka po namin ngayong sandali na ito sa inyong salita. At hindi ka lang po namin marinig, mabasa, kundi Panginoon, manood po kayo sa aming kamalayan. At sa ganun, hindi lang po kami tumalino, hindi madagdagan ng kaalaman, kundi mabago po kami ng aming maririnig. We want to make it our mission, our purpose to pursue habits of faith towards godliness. Yan po ang aming panalangin. Kaya katagpuin niyo yung bawat isa. Mangusap po kayo, Holy Spirit. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon po.
So we pursue godliness, and as we pursue godliness, unti-unti po, we are being conformed to the image and likeness of our Lord Jesus Christ na ang ating original na disenyo talaga. No, kaya lang may nangyari along the way. No, kaya na-contaminate po yung design na yun, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. He made a way for us, no, to be restored to our original, hindi lang original design, kundi yung original na position in Him as His child, no, son or daughter. Kaya alam nyo, ba't napakalaga nun? Kasi we honor God, no? We honor God with His image and likeness sa buhay natin. Kaya gusto ko po iparating sa atin ngayon, napakalaga po na parangalan natin ng Diyos sa pamamagitan ng wangis niya sa buhay natin. Napaparangalan natin ng Diyos sa pagsamba. Tama po yun. Napaparangalan natin ng Diyos sa pagkilos. No, yung serving ministry, palakpakan naman po natin yung mga ministers natin. Okay, palakpakan natin yung mga nagba-Bible study, yan, yung mga nagsiserve sa Sunday school. Mabuti po yun. Pero the main point of that is they represent the image and likeness of God. Kaya ngayon po, tingnan natin po dito, tayo gumana. Sige. Yan. How do we honor? No? How do we honor? Yan. Oh, ang layo na. Ano nangyari? Okay, closing prayer na po tayo. Closing prayer na. Yeah, we honor God with Christ-like life. Alam niyo po, ang pinakamagandang paraan ng pagpaparangal natin sa kabutihan ng Panginoon na lumikha sa atin, sa ating Amang nasa langit, ay ang pagpapakita ng wangis ng anak niya sa buhay natin. That is, I think, for me, that is the highest honor we can give to our Heavenly Father. Honor Him with His image and likeness to other people. Lord, I honor you. Bakit i-represent ko kayo ng tama dito sa taong ito? Lord, i-represent ko kayo ng tama dito sa organisasyon na ito. I-represent ko po kayo ng tama sa eskwelahan ko. I-represent ko kayo ng tama sa aking workplace. Yan. Bakit? Kasi pag-aari niyo po ako. Sa inyo po itong imahe na ito. Kaya I want to honor you. Kaya silipin po natin yung isang passage sa Bible. No, about the image and likeness of God. So, samahan niyo po ako ngayon. Matthew chapter 20, verse 15 to 22. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians. Teacher, they said, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. Sabi gano'n. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? So hindi si Kuya Cesar yan, yung emperor po yan. But Jesus, knowing their evil intent, said, you hypocrites! Why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose portrait is this? And whose inscription? Sa ibang version po, whose image? Pero sa NIV, portrait ang ginamit. No, sa King James, yung King James image? Caesar's, they replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. When they heard this, they were amazed. So they left him and went away. So they left him and went away. And Lord, we are blessed by hearing and reading your word. Bless us some more as we meditate on your word. Bless us through a transformed life, Lord, as we meditate on your word. That is the greatest blessing, Lord, na marireceive po namin. Lalo kayo makilala, mabago po kami, at mapalapit kami lalo sa inyo. In Jesus' name, Amen. 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 So, itong chapter 20, kung babasahin nyo, so Jesus taught, nagturo siya, and then nag-iisip na po yung mga detractors of Jesus kung paano siya tatrap. No, dito makikita natin, they hatch a plan. Nakaisip sila ng bitag para ma-entrap si Jesus. At ang nag-connive dito ay yung dalawang
dalawang faction doon, yung mga Pariseo at yung mga Herodians. Sino ba yung mga Pariseo? Yung mga Pariseo po, yan po yung mga segment ng mga grupo na ang gusto nila, we are separated, hiniwalay. Bakit? Napaka masunurin kami sa Mosaic Law. Pinaliwanag na po yan, Talagang to the letter nila sinusunod kasi gusto nila mapasa kanila ang pag-ahari ng Diyos at ayaw na nila mangyari yung parusa. Nga lang, dinagdagan nila yung mga kung ano-ano. No, napaka-rigid nila. To the point na routine na lang ang kanilang ginagawa. No, routine na lang. Pagpapakitang tao nga Yan. At yung isang segment naman, yung mga Herodians. Sa pangalan pa lang Herodian, no, ito yung mga diehard sa mga lahi ni Herod. No, Herod the Great, and then yung third part ng panahon ni Jesus. Yan, kaya Herodians. No? Ito yung mga, parang sa panahon natin, may mga diehard sa ganitong presidente. Ganun sila, no? Ganun sila. Ano yung pagkakaiba? Itong mga Pharisees, loyal sila sa Jewish tradition and culture. Kasi nga separate, ayaw nila makontaminate sila. Itong mga Herodians naman, ito yung mga kasabwat, nakikipagsabuatan sa Roman government. Kaya kasi si Herod, siya po yung iniluklok, no? Iniluklok ng Roman Empire para siya yung mamuno dito sa region na ito. So kaya makikita natin na may dalawang nagsabuatan. Yung dating magkatunggali, minsan gano'n pag mayroong common enemy, nagjo-join forces miski magkatunggali sa paniniwala. So nag-join forces sila at nagplano sila, no? Paano nila ibibitag si Jesus. Ang ganda ng plano nila. Ang ginamit nilang plano po ay something that will diminish yung ni Jesus, yung kanyang effectivity, yung kanyang integrity. Kasi yung tanong nila, is it wise, it is lawful ba na magbigay ng buwis kay Caesar? Okay? Pag sinagot ni Jesus na yes, lawful ito, yung mga Hudyo ay kasabwat na rin siya. So malamang may hindi na maniniwala sa kanya. Ay, akala namin ikaw yung Mesiyas, bakit mo pinopromote yung yung mga nananakop sa atin? Kung sinabi naman niyang no, pag sinabi naman niyang no, sasabihin naman ng mga Herodian, so ikaw anti-emperor ka, lagot ka. Alam niyo po nung panahon nila, no, puno po yung ng mga nakapako, no, yun yung punishment No, any form of rebellion, blasphemy against the emperor, ang parusa po ay death through crucifixion. Kaya ang hirap ng kalagayan ni Jesus. Ewan ko po sa inyo, Naranasan niyo na ba na gano'n? Yung kahit anong isagot mo, lagot ka? Sino nakaranas ng gano'n? Pag sinagot ko ito, ganyan. Pag sinagot ko naman ito, ganito, no? Ang mga mister, sino yung gano'n? Pag nagtanong yung misis, pag sumagot ako ng ganito, lagot ako. Pero pag sinagot ako ganito, anong gagawin ko? Tatahimik na lang si mister. Ano na lang, Kasi misis, mabibwisit. Ko ba nasabi yun? Napapangiti yung mga mister Kasi yung mga anak, minsan gano'n. Pero si Jesus, not Jesus. Si Jesus talagang full of wisdom po siya. No, full of wisdom. Pag sinagot niya ito, he will be seen as the enemy of the Jews. Pag sinagot naman niya ito, he will be seen as a rebel against the Roman Empire. Pero ang ganda ng sinagot niya. Yung sagot po niya ay konektado po sa honoring. Everyone say honoring. So yung pagkilala. Kaya yung sagot niya, may pagkilala doon sa prevailing. Kaya di ba sinagot niya dito, give to Caesar what is Caesar. Sinagot niya yan, ibig sabihin, kilalanin niyo sino ba yung nakasakop sa atin na authority. At yan, it was reinforced by Paul, Romans chapter 13. Pero hindi rin may pinagbasihan si Jesus dyan. Yung sagot niya, nakabase po yan sa scripture. No? Sa scripture. Kaya sinagot niya, sabi niya, honor nyo. Kasi sila yung nakasakop sa atin Pero, ganito rin. Pero may mas mataas din na authority. Ibigay nyo rin sa kanya kung ano yung nararapat para sa kanya. Okay. So, jackpot po yung dalawa. Jackpot po yung Pharisees, jackpot po yung mga Herodian. No? Kasi base naman sa scripture. Tignan po natin, bakit ba ang laking issue niyan? Kung magbabayad. Bakit yan po yung, parang mas malinaw po sa inyo, paliwanag ko
Ito po yung itsura ng coin. No, ayan yung pinambabayad nila sa temple tax. No? Pag bumiyahe kayo, di ba, babiyahe ka kami galing po kami Hong Kong, may babiyahe sa atin Singapore o US, yung peso po, papalitan natin yan, di ba? Dollar, papalitan mo ng yen, di ba? Kasi yun yung ginagamit na pera doon. Ganun din po nung panahon nila. So, since magbabayad sila ng tax sa Roman Empire, kailangan yung ginagamit na currency po ng mga Romano. At yan po yung itsura. Ngayon, what's the big deal? Actually, hindi lang po big deal na pag sumagot si Jesus na, oo, kailangan magbayad kayo. So, isa po yun sa kanya na, sinusuportahan mo yung Roman government, Pero ang pangalawa po ay, makikita niyo po, ang coins po na ginagamit ay may mukha ni Caesar. No? Yan yung denarius, basic monetary unit po yan. At nire-represent po niyan yung isang araw na sweldo. So imagine niyo minimum wage yan po yung bayad. Pero makikita natin sa mga ancient coins, naka-engrave po dyan yung mukha ng emperor. At nakalagay din po dyan yung nature kung sino ba yung namumuno. Pero ano masama doon, Pastor? Di ba yung pera naman natin, nandun yung dati, Di ba nandun yung mga mukha ng presidente? Di ba? Gusto natin matanggap yung Tito Vic and Joey, di ba? Yan ang gusto natin. Ayaw natin tanggapin yung nalulungkot tayo pag tinanggap natin yung Manuel Quezon. Pag Sergio Osmeña, okay na rin, Pastor. Pag Manuel Rojas, okay. Sige, sino yung Manuel Rojas? Sige nga, magkano yun? 100. Pero Pastor, gusto po namin yung nakakalumbaba. Diba ganun, Hindi sa kanila malaking issue po kasi naniniwala sila sa sinabi sa Old Testament na yung sa second commandment, huwag kang gagawa ng anumang imahe. Yung commandment sa Bible, hindi second commandment yun It was commanded, do not make any graven images. Dito, nakalagay yung mukha ng emperor, pero ang issue dito, yung emperor po, yun ang kanilang deity, yung kanilang Diyos. Okay? Yun yung kanilang Diyos. At offensive po sa mga Diyos yun pag yun ang nila. Kasi binabiolate nito yung ating pananampalataya. Sinabi ng Diyos, huwag tayong gagawa ng image ng ibang Diyos o Diyos-Diyosan. Tapos yung pag kinabila mo siya, parang Kara Cruz, hindi ko lang tatanong sino naglaro ng Kara Cruz, mabubuking Tapos yung nasa kanan po, yan yung sa likod, yan daw yung, posible yan yung goddess of peace. Pax Romana yan Okay? So, ang po dyan, yan yung nagre-represent ng deity at nakasulat po dyan, kapayapaan para sa kanila. And, yung emperor po ay siyang nagre-represent ng deity dito. So, yan lang po yung mabilis, Kaya yan po yung makikita natin, yung mukha ni Tiberius, T. Caesar, TVO, Augustus, or Augustus Tiberius Caesar, son of divine. O yan, ang divine. Kasi sa kanila, Diyos yan. May bansa po sa Asia po, Southeast Asia, na ganun din po. Okay? Na yung mukha ng kanilang hari, hindi mo pwedeng lukutin yung pera kasi yung hari ay Diyos sa kanila. Kaya, so baka mabisita po kayo sa Thailand, dahan-dahan po kayo sa pag ng pera nila, Hindi po pwedeng nyo kasi mataas ang respeto nila doon sa image na nandoon. So, ganun din sa kanila. Sa kabila naman, makikita natin, dyan, nasa kabila naman po yung picture ng goddess. So makikita nyo na na-offend po sila kasi hindi sila pwedeng gumawa ng image and likeness. Kaya alam nyo kung ang hirap ini-entrap nila si Jesus. Pag gumawa siya, okay pala sa iyo yung image and likeness. Usually po, ang coins nung unang panahon, it is an indication kung sino yung nagme-may-ari ng coin na yon at kung sino po yung ruling party nun o ruling empire. Yan. Kaya, ito po, segue lang. Pansinin niyo po, di ba, nung nilinis ni Jesus yung temple, hindi ba kayo nagtataka bakit may money changer sa temple? Okay. Hindi po yun kasi 1,000 po yung dala ko, palitan nyo naman. Hindi ganon. Kaya may money changer doon kasi mula doon sa denarius, papalitan po, di ba iba't iba yung mga nagpupunta doon, papalitan nila ng ganitong pera. Yan po yung pera ng mga Hudyo. At yan po yung gagamitin naman nila para sa temple. Okay
So, kaya malinaw po. Kaya may money changer po doon. Para palitan. No? Tignan niyo po yung pera nila na ginagamit. Isa lang po yan sa example. So, walang mukha, no? Walang mukha. Puro symbolism po yan. No? Symbolism. Pero, ang ganda po ng sinagot ni Jesus. Ano? No graven image dyan. It represents yung kanilang pananampalataya, kaya ginamit din ni Jesus yan sa kanyang naging sagot. Anong sinagot niya? Sino pang mukha nandyan? Si Caesar. O di ibigay niya yun sa kanya, at sinundan niya. Ibigay niyo rin yung pagmamay-ari ng Diyos. Mga kapatid, sinabi ni Jesus to give to God what belongs to God. Ibigay mo kung ano ang pagmamay-ari ng Diyos. Image, likeness. Mga kapatid, alam niyo po ba na if we bear the image and likeness of God, napakahalaga po na ibigay natin ang para sa Diyos. Kasi, since we bear His image, kung kagaya ng coin na may mukha ni Caesar, tayo po ay may wangis tayo ng Diyos, napakahalaga po ibigay natin sa Diyos yung kanyang pagmamay-ari. Okay? And since pagmamay-ari tayo ng Diyos, it's very important for us to pursue that godliness na ibinalik ni Jesus sa atin, pinasimulan niya. Kasi si Jesus po yung pinakamodelo, no? Pinakita niya po. Yan. So we honor God as we live a life showing His representation. Yan po. In ano po yan? In connection po na sa sinabi ni Jesus, ibigay niyo kay Caesar. Kasi we honor authority Miski sa akin na Daniel, di ba? I-honor niya kasi sila yung makapangyarihan na namumuno. Pero, sino ba nagmamay-ari sa inyo? Sino ba ang wangis nyo? Diyos po. O ibig sabihin, ibigay nyo rin sa Diyos yung pagmamay-ari niya. Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, pagmamay-ari ka ng Diyos. Okay? Lagi po natin pakatatandaan yon. Yes, tayo po ay mga anak ng ating magulang, pero bukod po doon, tayo po ay anak ng ating Diyos sa langit. We were made in the image and likeness of our Lord Jesus, of our God. Kasi kasama na si Lord Jesus Christ doon. Kasi sabi, let us create man in our image and likeness. So ang panawagan po ngayong sandali na ito sa ating mensahe, we honor God with a Christ-like life. Kasi we bear His image. And since we bear His image, dala natin yung kanyang wangis, pag-aari niya tayo, kaya ibigay natin sa kanya yung pagmamay-ari niya. Paano natin gagawin yun? Tatlong bagay lang po. Unang-una, hindi natin may bibigay sa Diyos yung pagmamay-ari niya kung hindi natin ito kikilalanin. So first thing we need to do, if we want to give God what belongs to God, is to acknowledge that we belong to God. Sabi mo nga, we belong to God. Tayo po sa Church So Blessed Taytay, we belong to God. We are part of the bigger Church So Blessed International denomination. Pero ang unang-unang nagmamay-ari po sa bawat isa sa atin dito ay ang ating Ama sa langit na siyang lumikha sa atin. Kaya maganda po sanang maalala po natin na mula sa kamalayan ng kung sino tayo, mag-mature tayo sa pagkilala. Sino ba talagang tunay na nagmamay-ari sa atin? Kasi lagi natin sinasagot, sino ba ako? Who am I? Napakaganda pong malaman ang sagot doon. Sino ba ako? I'm a child of God. Therefore, sino nagmamay-ari sa iyo? Diyos. No? Kasi pag hindi po tayo lumagpas dito sa una, mahirap pong puntahan yung pangalawa at pangatlo. If we want to honor God with the godly life or Christ-like life. Saan ang galing ang pastor? Actually, in the book of beginnings, balikan po natin sa unang libro ng simula, which is Genesis. Genesis chapter 1. So, ito yung pang-anim na araw, nilikha ng Diyos lahat, liwanag, gabi, langit, lupa, dagat, mga hayop na lumilipad, gumagapang, lumalangoy. At nung nakita niyang it is good, sinabi niya, let us make man in our image, in our likeness. Okay? Gawin natin ng tao na wangis natin, na meron silang gagawin. Let them rule over the fish of the sea, the birds of the air,
over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Tapos ito pa, ginawa na niya. Paano niya ginawa? And God created man in His own image. So kung yung coin, may mukha ni Caesar, tayo po ay may wangis ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, kumbinsido ka ba? May wangis ba ng Diyos to? Maitim pala ang Diyos, Pastor. Hindi, maputi pala. Ang gulo niyo, Pastor, Ba't kulot ang buhok? Kulot pala buhok, di, unat medyo maputi na yung buhok ng, alam niyo, puti ang buhok ng Diyos, di ba? Hindi po ganon. Attributes po. Kaya po natin magmahal, kaya natin maging creative, kaya natin magpatawad, kaya natin magmalasakit. Okay? Yun yung wangis ng Diyos. Ito makikita natin sa simula pa lamang, hindi nung na-born again ka, kundi sa simula pa lang talaga, meron na tayong image and likeness of God. Submissive, good, walang kasalanan, di ba? We have the image and likeness of God. Meron na tayong wangis. At yung wangis na yan, nagkaroon ng problema. Ano yung nagkaroon ng problema? Kasi nalinlang. Yung unang wangis ng Diyos, nalinlang po yan sa Garden of Eden. Kaya ano yung nangyari? Nagkaroon ng consequence. Di ba? Doon pumasok yung kasalanan. Kaya nagkaroon po ng pagkasira sa relasyon ng tao sa sarili, relasyon ng tao sa Diyos. Napaliwanag na natin yan sa sermon dati. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, at relasyon sa kalikasan. Pero, hindi tayo pinabayaan ng Diyos kasi nga nilikha niya tayo sa kanyang image and likeness. Pagmamay-ari niya tayo. Hindi niya pinabayaan yung nilikha niya na wangis niya. Hindi niya pinabayaan mamuhay na kontaminado. He did not let us live that way. Gumawa siya ng paraan. Isaiah 53, 5-6, tignan niyo po ito. Kung gaano ka malasakit ng Diyos sa atin. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Okay? By His wounds we are healed. Pero hindi rin ito. Ito raw tayo dati. We all, like sheep, have gone astray. Each of us is turned to his own way. Yan yung nangyari kila Adam and Eve. Gusto nilang malaman yung tama at mali, kaya lang hindi nila kaya pala yun. Kaya pinagbabawalan Diyos sa kanila. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. So yung pagkakamali na yun, gumawa ng paraan ng Diyos, para matubos yung kanyang nilikha na wangis niya. Ano ginawa niya? The Lord has laid on Him the iniquity of us all. So sinulat po ito, 1,000 taon na nakakaraan, pero it's still the same for us today, 2025. Okay? At sinabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. Yan. Mga kapatid, makikita natin dito yung malasakit ng Diyos. Hindi niya pinabayaan yung nilikha niya na dala-dala yung kanyang wangis. Dala-dala yung kanyang tangian. Okay? Kaya makikita natin na tinubos tayo. Everyone say redeemed. We have been redeemed by God from a fallen state. Ganun siya kabuti. Palakpakan natin ang Panginoon po dyan. Hindi niya pinabayaan. Yung pong Roman Empire, kung makikita niyo po, dumating yung time na siya ay nag-crumble. May bagong superpower na sumako sa kanyang teritoryo, nag-crumble. Bakit? Kaya po naman namin, korupsyon, okay, may abuse of power, kaya humina. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil dala-dala natin yung kanyang wangis. Kaya tinubos niya tayo. At hindi po doon nagtatapos. Bakit? 2 Corinthians chapter 3, sabi niya, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kinanta natin kanina yan. Ano ngayon, Pastor? So, what now? Ayan yan eh. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory.
which comes from the Lord who is the Spirit. Makikita natin dito mga kapatid na tayo tinubos pero hindi na tayo pinabayaan ng Diyos na basta tutubusin na. Imagine niyo po yung alam ko, wala naman sa atin nagsasanda ng alahas, hindi na ako papataas ng kamay. Dati po, nung may remittance po, sa Cebuana ko kinukuha yung remittance. May mga subasta doon. Pakita mo yung mga subasta, ang lilinis. Minsan naman, nangingitim na. Ginagawa nila, pinapalinis nila yun. Pinapalinis nila. Para lumabas po, yung ningning nung precious metal. Kung silver yan, kung gold yan. Ganon din tayo. Tinubos, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos, kailangan ko pang ayusin. Kasi start pa lang po yung tinubos tayo. Ang pinakamadugong part po ay yung ibalik tayo doon sa original na disenyo natin, which is the image and likeness of God. Kaya sinabi rito, being transformed. Yan yun. With ever-increasing glory. Kaya, pag minsan po naiinip na ako, minsan po ano ba nangyayari? Talagang makakasama. Naalala ko na lang po ito, iba-iba talaga yung lakad namin. Siguro meron talagang mabagal, meron mabilis, may napakabilis, mag-mature, meron ayaw mag-mature, okay lang yun. Kaya ganun iba-iba po yung ating desisyon. Nung tayo ay tinubos ng Diyos, nung nakaranas tayo ng revival, personal revival. Kaya isa sa mga messages natin, how to maintain personal revival. Kasi revival ay panimula, pero kailangan natin siyang sustain hanggang sa mangyari ito, na unti-unti. Kasi we in the process of being transformed. Tayo po, nasa proseso po tayo ng pagiging transformed into the image and likeness ni Jesus. Kaya yung mga magulang po na nababana sa mga anak, tandaan niyo po, in the process pa po yan. Ngayon, makikisa po tayo sa ginagawa ng Diyos na pagbabago dyan. Diba? So, kung naiinip na po tayo sa pagbabago ng ating kabiyak, alalahanin po natin na po yan, in process po yan of transformation. In the process of transformation po yan, makikisa po tayo sa Diyos. Let us partner with the Lord. Paano? We partner with the Lord by letting the Lord transform us too. Yan yun Alam niyo po, may paniwala po ako na ang pagbabago sa isang member ng pamilya, may epekto po yan sa ibang bahagi ng pamilya. Yun po yung paniniwala ko. Kaya pag may lumalapit sa akin, Pastor, kausapin niyo nga po yung ganito ng ganyan. Sila muna kinakausap ko kasi sila yung lumapit And tested ko na po yan. Pag kami nakita ang pagbabago, doon sa napapagod na, kahit pa paano nakaka-influence siya doon sa mga kabahagi ng kanilang pamilya o ng kanilang sistema. Pero hindi po mangyayari yan, hindi po mangyayari yan kung hindi natin kikilalanin na tayo ay pagmamayari ng Diyos. Dahil dala-dala po natin yung kanyang wangis. Yung kanyang wangis. Yung ginamit po na salitang image po sa New Testament in relation to Christ po yan. Ang reference po dyan, siya po yung image ni God, si Jesus. Kasi walang idea yung mga tao, ano ba yung tsura ng Diyos? Ano ba yung tsura ng Diyos? Kaya nga gusto ng mga Israelites, merong sumisimbolo, kaya gumawa sila ng baka, ng gano'n. Kasi hindi nila makomprende. Pero nung dumating si Jesus, sinabi niya, sino nakakita sa akin, nakakita na sa aking Ama na sa langit. Sabi niya, gano'n. Kaya sabi niya, di ba? Babalik na ako sa tatay ko na tatay ninyo. So, ibig sabihin, pinakita po niya kung ano yung itsura ng ating Amang nasa langit. Pero napakalaga po, if we want to honor God with Christ-like life, we first have to acknowledge that we belong to the Lord. At dahil pagmamayari niya tayo, we honor the Lord with our life. Isang buhay na binago. Isang buhay na kawangis na ng kanyang anak. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon doon. So, kinilala na natin. Sinabi ni Jesus, sino bang nakalagay dyan? Si Caesar. Ibigay niyo sa kanya, kasi ibigay niyo rin sa Diyos yung pag-aari niya. Pag-aari pala ako ng Diyos. Genesis chapter 1. At na-emphasize pa po yun, di ba? Tinubos ako. Ibig sabihin, pagmamayari na niya ako, tinubos na niya ako Tinubos niya na ako.
Di ba ganun, pag may isinanla, hindi natubos, pagmamayari na yan ng bumili. So tayo po, tinubos na tayo ng Diyos, kaya pagmamayari na tayo. Kaya napakalaga po nito, yung pangalawa. Ano yung pangalawa po dito? Let God assume full control. Hindi lang partial. Okay? Hindi lang selected control, kundi full control. Everyone say, full control. Yung spelling po ng full, F-U-L-L hindi po F-O-O-L no, hindi po full, yung panloloko. Full control sa ating buhay. Ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, dati namumuhay tayo, ako nasusunod, Lord. Me, myself, I. It's all about me. Ngayon, tungo sa buhay na Diyos ko, kayo na po ang masunod. Ama, kayo na po ang may say sa buhay ko. Yan po yung ibig sabihin niyan. Because we are now living with the awareness that we belong to the Lord, because we bear His image, at dahil doon, tinubos niya tayo, hindi lang po basta-basta ang ibinayad niya, hindi lang tupa, kundi isang tupa na malinis, no? Isang tupa na galing sa Diyos, Lamb of God, tayo ay pagmamayari niya. We were paid with a heavy price. Therefore, siya na yung masusunod dahil siya na yung may-ari sa atin. Galatians chapter 2, verse 20. Sabi rito, pinaalala ni Paul sa mga taga-Galatia. Sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, tingnan niya, the life I live in the body, sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me, ayan pa, and gave Himself for me. Yan po yung presyo. Yan po yung halaga na binayaran ng Diyos. Kaya pagmamayari niya po tayo ulit. Dati, pagmamayari niya tayo, bigla tayong inagaw, no? Ni Lucifer, inagaw niya nung nagkasala through disobedience. Binalik ng Diyos tayo sa Kanya through Jesus, who paid the ultimate price. Romans chapter 12. Kaya ito yun eh. Paano tayo tutugon? Therefore, sabi niya, I urge you, brothers, in view of God's mercy, anong gagawin? Maganda yung memorize yan. To offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So, after being redeemed, nung tinubos tayo, ano lang susunod? No? Magkakaroon po ng isang pagbabago na matindi dapat. A profound change needs to happen sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sana po gaano mang kaliit yung pagbabago sa buhay natin, may nangyaring pagbabago. Nakapansin-pansin. No? May nangyaring pagbabago nakapansin-pansin. Bakit? Kasi nakikita na nila yung sinasabi nating salita ng Diyos. Nakikita na po nila yung pinupunta nyo rito kada linggo ng 9:30. Nakikita na po nila yung inaatinan mong Bible study ng ganitong oras. Nakikita na nila yung sinasabi mo, teka, magbabasa muna ako ng Bible, mag-pray mo. Nakikita na po nila sana kahit unti-unti. No, kahit unti-unti. Kasi may pagbabago po. Everyone say pagbabago. Yan. Kasi lumalabas na po yung original na wangis ng Diyos. Nakita niyo po yung yung points na pinakita ko, nahukay po ng mga archaeologists yun. Tingin nyo ganun ang itsura nung nahukay nila? Hindi. No? Pag nahuhukay po nila yan, may mga nakakabit pa dyan mga putik, minsan sobrang tigas, parang bato na. So tinadahan-dahan po nila yan na i-restore, lilinisin po nila hanggang lumabas yung itsura ng coin. Ganon din tayo. So tinubos tayo ni Jesus, pinagpagan unti-unti hanggang lumabas yung wangis po niya. At yun po yung dahilan kaya naririto kayo. No, that's the reason why you are here. That's the reason why you read the Bible every day. That's the reason why you attend Bible study. That's why you pray regularly. Kasi unti-unti, nililinis pa rin tayo. Pero hindi po mangyayari yun if we do not offer ourselves to the Lord. Kasi pag-aari niya tayo. No? As living sacrifice. Tingnan nyo, dati po ang sacrifice, pinapatay. Ngayon tayo kailangan buhay. No, buhay. But as we give ourselves as living sacrifice,
we die to ourselves. Bakit? Kasi our true identity is found only in surrender to God. Hindi po natin masasabi yung tunay na identity natin labas sa Diyos. Hindi ko po alam anong trabaho ninyo. Pero, halimbawa si Pastor Jay. Kung halimbawa po, tigilan ko ng pagpapastor, sino na ako? Si Pastor Jay, counselor. O halimbawa, hindi na ako nagka-counsel. Ibig sabihin po ba dun, wala na yung identity ko? Hindi, asawa pa rin kayo ni Ate Len. O paano yan kung hindi na? Mag-asawa, di ba? O yung isa pumanaw na, till death do us part. So ibig sabihin ba, wala na yung identity niya kasi wala na yun. Di ba? Hindi ka na asawa ni ano, namatay na eh. Dati, asawa ka. Hindi, Pastor, member pa rin ako ng church, so blessed, tay. Good, good. Eh, paano kung naisipan mong lumipat ng ibang church? So, bawas na ba yung pagkatao mo? Paano yung mga hindi na nagsimba? Hindi ako naisip na kasi depressed ako. Hindi. Ang tunay na identity po natin is only found in complete surrender to God. Kasi yun yung identity natin eh. We are a child of God, redeemed by the blood of Jesus. We are created in the image and likeness of God. Pinasagot po dati yan sa amin nung first year college ako. No, sa theology, sa retreat namin. Sino ka? Sinagot ko, ako'y anak ng nanay ko. Okay, paano kung takbil ka ng nanay mo? Sino ka na? Hindi, ako ay estudyante ng Adamson University. Paano kung huminto ka na, walang pang-enroll? Paano yan? Pilutang ka na. Pag-isip talaga po ako noon. At nasundan pa po yun. No, in one of our team building sa office, tinanong ulit ng facilitator yon. Sagutin mo nga ito, sino ako? Napakahirap sagutin yun, ha? Masasagot lang po natin siya if we surrender ourselves to the Lord and find our identity in Him. That we belong to Him, we are created in the image and likeness of the Lord. We were redeemed. No, we are redeemed by the blood of Jesus. We are restored through the Holy Spirit, and we are continuously being transformed and conformed to His image and likeness. No? Luke chapter 9, tignan niyo po ito. Sinabi ni Jesus, if anyone would come to me, he must deny himself, take up his cross. Tignan niyo, weekly, monthly, yearly, daily, and follow me. Follow, hindi follow. Diba, ginagawa po, pinapalo si Lord. Bakit? Sinusundan siya, pero gawa ng kasalanan. Sabi niyan, follow me. Sundan po natin siya. Siya po kasi yung modelo eh. No? Siya po yung model. Siya po yung model. Makikita natin dito, surrender leads to a life lived through faith in Christ. Kaya sabi, sumunod kayo. Para po, iwanan natin yung sarili, yung natin, yung gusto natin, at bayaan natin ng Diyos ang masunod, that's surrender. And it takes faith para po i-surrender natin yung sarili natin. Pero maganda nito, Jesus gave an assurance. So, punta natin Matthew chapter 6. Sabi niya gano'n, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Palagay ko, kailangan po ito i-share doon sa mga taga-DPWH, at yung mga opisyalis natin na nangungulimbat, may mga mabubuti naman po. No? Kailangan lang po sila encourage na to speak out. Ngayon naman, yun doon naman sa mga gusto silang masunod. Ito yung problem nila eh. Bakit? Hindi nila naiisip na alam ng Diyos yung pangangailangan nila and there is plenty for everybody dapat. Bakit? Kasi lalaki na ng sweldo eh. Kaya lang, may mga gustong mangyari na hindi naman abot ng lifestyle. Gusto mag-casino, yung sweldo hindi pang casino. Gustong bumili ng mamahaling kotse, yung sweldo hindi naman kaya yon. Ang kaya lang pala ng kotse e-bike. No, e-bike muna. Na bakit? Nag-assure naman si Jesus alam ng Diyos. Mga kapatid, living in complete surrender to the Lord, letting Him take control, takes faith. Ang hirap po, aminin ko po sa miski ako po ay pastor na. Minsan po may struggle po ako dito. Pero time and time again, God provided. Time and time again, God showed. Time and time again, God let us experience. Kami po na Ate Len.
At alam ko, kayo rin po, may istorya kayo ng ganyan, ano? Na ito, when you sought God's kingdom, things were added to you. No? Sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added or will be given to you as well. Hindi po yan about gagawin ko ito para i-bless. Hindi, automatic na po yun eh. Ang magandang purpose nito, Lord, kasi my life belongs to you, take full control, I surrender. Sabihin nyo nga, I surrender. So ngayon, sinasabi lang ng labi natin yan, sana po, balang araw po mag-sink in yan at may translate natin sa pamumuhay. Kasi it is only in full surrender to God that our needs are met. Base dun sa sinabi ni Jesus, Matthew chapter 6. Pansinin nyo po na yung mga very generous to support kingdom works, hindi sila nagkukulang. Lalo pang binibless yata, lalo pang binibless. At yung mga isinuko, yung mga hindi kalugod-lugod na gawain kay Lord, yung mga hindi kalugod-lugod na pinapakinggan, pinapanood, ginagawa, pinabasa, hindi kalugod-lugod na mga libangan, nung sinurrender kay Lord, hindi naman nagkasakit. Hindi nagkasakit. Baka nung una lang nanginginig, gusto ko yan eh, gusto ko binom eh, gusto ko manood yan eh. Pero when we fully surrender to God, hindi siya nagpabaya. Kaya ang ganda nga po nung nakita ko, surrender is not giving up, but it's letting go. Ganda yan, Bitawan para maabot tayo ng Diyos. Isuko para makapakialaman Diyos. Baka kaya po, hindi ko alam kung sino sa atin dito ngayon at maging sa ating team replay. Hindi ko alam, I don't know what's your condition right now, but baka God is reminding us, let go anak so that I can step in. Para makapasok na ako. Para makapamagitan na ako so that I can intervene. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Diba? Parang yung diba may kwento, hindi ko alam kung finact-check na ito eh. Diba kung paano huliin yung mga unggoy. Isang uri ng unggoy. Yung garapon lalagyan ng saging. So yung unggoy, kukunin niya ganun. Pag hindi niya eksakto lang kasi yung kamay niya eh. So andyan na yung hunter, huliin na. Alam niyo kung ba't nahuli? Ayaw niyang bitawan yung saging. Mga kapatid, hindi tayo unggoy. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi tayo unggoy. Kaya wag po kayong papayag na tayo ay galing sa mga unggoy. Bakit galing tayo sa Diyos? Nilikha po tayo. Wag niyo po tayo maniwala sa evolution. Yan. Baka minsan, ang nangyayari lang po, nauunggoy tayo ng dyablo. Huwag mong bitawan yung saging, sarap yan. Huwag mong bitawan yung relasyon na yan, sarap yan. Huwag mong bitawan yung yung kaibigan na yan, sarap yan. Huwag mong bitawan yung hobby na yan, sarap yan. Kaya hindi malagyan ng tama yung kamay natin, may hawak-hawak na saging eh. Saging hindi galing kay Lord eh. Saging na galing sa kaaway. So again mga kapatid, we start by acknowledging we belong to the Lord. And as we acknowledge that we belong to the Lord, Lord, I give you full control po. Kung ano po yung kailangan yung pabitawan, ibitawan ko po. I know po, minsan napakahirap. I have been there. At meron pa rin po sa akin mga unti-unti pinabibitawan si Lord. May kinuwento nga si Pastor Hiram nung, di ko alam kung retreat or sa online, yung isang laruan, ang tagal na binili niya yung laruan na yun. Pero nung kinukonvict na siya ni Lord, nagtatalo yung isip niya na, hindi Lord, ganito lang naman yan eh. Until such time na, sige Lord, tatabi ko na to kasi hindi nakakalugod sa inyo. Lately lang po, naka-experience ko po yun. May nagbigay po sa akin ng isang figure na Batman, figure na Batman na Kaya lang, pag tinignan ko siya, parang hindi Batman, parang demonyo. Nung una, hindi ko napapansin. Pero nung bandang ulit, tinawag ng Diyos yung attention ko. Ilang taon na po yung nakalagay ito sa amin. Ewan ko kung nakikita niyo pag nakahapyawan ng camera. Pero nitong 2 weeks ago yata yun, tinanggal ko na siya. Alam niyo nung tinanggal ko siya, parang may nawalang kabigatan sa loob ng bahay. Pero ang tagal nang tinuturo ng Diyos yun, hindi mo, pinagpray ko na ho yan eh. Taylor, sayang naman eh. Isip ko pa nga, ibenta ka na ko.
Pag binenta ko, ano mangyari? God scolded me. Benta mo, ipapasa mo pa yung pinapatapon ko sa'yo. So, tinapon ko po siya. Ano? Isa mahirap pong bitawan yung gustong-gusto natin. Lalo na kung pinagbayaran na natin yun ng panahon, pinagbayaran na natin ng pera, no, ng effort. Pero mga kapatid, again, I have to emphasize before we go to the last point. Give God full control because you bear His image and likeness. Pagmamay-ari tayo ng Diyos. Kaya bayaan natin na gawin niya yung gusto niya. Mangyari nawa yung kanyang kalooban sa buhay natin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And the last, sabi natin, Hallelujah, Lord! Thank you, Lord! Yan. Yung panghuli po, live life as a testament that we belong to God. Mamuhay po tayo bilang katibayan, no? Bilang pagpapahayag, kapahayagan na pagmamay-ari tayo ng Diyos. No? Yan po yun Mamuhay po tayo. So, mula sa Lord, ako yung masusunod, mangyari na po yung kalooban nyo. Ngayon naman, pag ginawa natin yan, katibayan na tayo. Nasa Diyos ka na nga talaga. Nasa Diyos ka na talaga. Kasi, dito makikita nyo po yung mga kausap ni Jesus, Pharisee, mga religious leader yun. Pansin nyo ba niya sinabi you hypocrites? Kasi alam niya kung anong plano nila Pero tingin po ng ibang mga theologians, yung hypocrisy nila lumabas nung sinabi niya, sino sa inyo may denarius, may coin? Patingin nga. Naglabas ng coin. Bakit kayo may ganyang coin? Di ba bawal sa atin yan? Di ba? Kaya sabi, you hypocrites, bakit may dala-dala kayong ganyan? Dapat ang dala niyo yung coins natin na walang image ng deity ng Roman Empire. So, ibig sabihin po, hindi namumuhay yung mga nagtatanong sa kanya. Hindi sila sumusunod. Yung buhay nila hindi magandang katibayan na pagmamay-ari sila ng Diyos. Again, balikan natin yung simula. Genesis chapter 1. Increase in number, subdue the earth, rule over it. Yan, ganun. Ko po yan hinighlight ko po yan. Rule over. Tapos, tingnan niyo po. He blessed them. Sabi niya, fill the earth. Ito yung isang version. New King James, have dominion. No? Mahirap po dito, minsan, nakakala natin dominion, pwede natin gawin yung gusto natin gawin sa mundong ito. Sige, sirain natin yung mundo na yan. Basta, miminahin ko yung mga gusto kong imina. Hahantingin ko yung mga gusto kong hantingin hanggang ma-extinct. O dito na lang, tapon ng basura dito, tapon ng basura. Bakit? I have dominion Sinabi ng Diyos, hindi po yun ang context. Ang context po pala dito, kung tinignan ko po, yung dominion ay konektado po sa paglilingkod. Dito po, dominion means service, not mastery. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos bilang pinagkatiwalaan, maging katiwala ka ng nilikha ko. Paano? Through delegated power. Paano mo gagamitin yung delegated power? Maglingkod ka. At yan po, pinakita ni Jesus yan. He came not to be served, but to serve. Yan po yun. Yan yun. Kaya tandaan po natin yung pinaka-representation ni God na pinakita sa atin, yung anak niya, pinakita niya na dominion or rulership, it's about serving, not mastery. Paglilingkod. Yan. Kaya 1 John 2, verse 5 to 6. Yan. If anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. Paano natin malalaman na tayo ay nasa Diyos na kasi tinubos niya tayo? Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Lumakad tayo, mamuhay tayo gaya ni Jesus, who showed us the image of His Heavenly Father, na kung kanino tayo kinopya. Ibig sabihin po niyan, yung mga pattern po ng buhay natin, yung pattern ng buhay natin, napakahalaga po siya na i-align natin. I-align natin sa kalooban ng Diyos, kaya nga godliness. Kasi yung pattern ng buhay natin, yung mga gawi, yung mga habits, it is a proof that we belong to someone. Ulitin ko yung pattern po ng buhay natin is a proof that we belong to someone or something. Pag-ising sa umaga, mas malaki yung oras natin sa gadget, we belong to gadgets. We belong to social media. Yun ang pattern
No? So, tingnan natin yung pattern sa buhay natin. Kasi it is a proof that we belong to someone. At kailangan sana, no? It shows that we belong to God. Matthew chapter 5, sabi ni Jesus, "Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." At sinabi po ni Peter, yan, each one should use whatever gifts he has received to serve others. Tama. Faithfully, tingnan nyo ha, tama ha, faithfully administering God's grace in various forms. So makikita natin dito, Christ-like life calls us to be a blessing. Be the light. Ano ba? Gamitin mo yung gift mo para maglingkod. Kasi it's not mastery, it's serving. Serving with humility. Diba si Jesus nag-serve siya with humility? So our Christ-like life, our life showing godliness, is a blessing to others. Kasi na-transform na po yung buhay natin. Okay? Kaya isang magandang paalala sa atin po, we learn to live grateful and loving response to God. Ito yung tugon natin sa kanyang kabutihan. At ginagawa natin yung ating paglilingkod through compassionate responsibility. Yung pagtuturo sa mga bata, pagba-Bible study, yung pag-feeding program, yung pag-share ng gospel, yung pag-a-usher, yung pagiging intercessor. Mga kapatid, that is our form of gratitude to the Lord. And our loving response kasi we belong to Him. Kaya gagawin natin po yan ang may pagmamahal at pagmamalasakit. Kasi pagmamayari tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, as we close this month, this series, I encourage everyone, develop pa rin natin yung habits of faith. Kasi we belong to the Lord. Napakahalaga na makita sa atin yung wangis po niya. Napakahalaga po that if we push national revival, simulan sa tahanan natin, makita may pagbabago. Kahit katiting. Kahit sabi ko natin, senior pastor, kapyangot, makita po siya. Kasi pagmamayari tayo ng Diyos. Kaya yan po, we honor God with a Christ-like life. How? Acknowledge natin na Diyos ang may-ari sa atin. We belong to the Lord. At dahil we belong to the Lord, Lord, kayo po yung may full control ng buhay ko. And Lord, as I let you have full control, yung buhay ko po, ipapamuhay ko po bilang katibayan, bilang patotoo, na ako po ay pagmamay-ari yun. Bilang pagsunod sa sinabi ni Jesus, ibigay niyo ang para sa emperor at ibigay niyo ang para sa Diyos. Mga kapatid, pagmamay-ari tayo ng Diyos. Dala natin yung kanyang imahe, dala natin yung kanyang wangis, therefore, ibigay natin sa kanya kung ano yung para sa kanya ang buhay po natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So dito magandang pagnilayan po natin ngayon. Dahil challenge yan Marami tayong gawin talaga na hindi po nagpapakita ng wangis ng Diyos. Kaya tingnan natin paano natin masisimulang mapakita yung wangis ng Diyos sa buhay natin. At ano kaya kailangan natin gawin? May nakikita na yay! Para manatili yung katangian ng Diyos sa buhay natin. Yan po yung gusto ko sagutin nyo. As we go through the week. Yan po yung gusto kong paalala nyo sa sarili nyo. Paalala natin sa sarili natin as we live our life. Sige, tayo po tayo lahat and let's pray. Again, the challenge for us, we were redeemed, we were restored, we were revived, nagkaroon tayo ng encounter with the Lord. The next big challenge is how to honor God. How to honor God with our life that has been redeemed and has been restored. Paano po natin gagawin? Let's pray. And thank you, Jesus, for reminding us. We thank you, Lord, yung mga ginamit yung mga evangelists na nirecord to. Si Matthew, si Mark, si Luke. Pare-pareho po silang may narrative nito. Na is it lawful to pay taxes to Caesar? At ang ganda po nito, pinasukan niyo po siya ng isang theological truth. Give to God what belongs to God. And kami po, we belong to you, Heavenly Father. We belong to you, Jesus. Kasi we bear your image and likeness.
Kaya right now, Lord, sa aming pagkakarinig ng mensahe, buksan niyo po yung kamalayan namin ngayon na kilalanin na pagmamayari niyo po kami. Tanggapin po, Lord, na pagmamayari niyo po kami. Dahil tinubos niyo po kami, hindi lang po basta-basta ang presyo, we were paid with a heavy price, the price of your only Son, Jesus. And sa amin po pagkilala, huwag po kaming manatili sa ganun. As we declare that we belong to you, we let you have full control. Magkaroon po kami ng pagsuko, pag-let go ng mga bagay na pinapabitawan niyo so that you can have full control over us. Lord, since we want to have you, let you have full control, bayaan niyo po, Lord God, ano ba yung oras namin na kailangan namin ibigay pa, i-let go, para you can have full control of our time. You can have full control of our talent. You can have full control of our treasures, Lord God. Kasi only through surrender, Lord God, that you can change us completely para lalong lumabas yung wangis mo sa amin. Nang sa ganon, maging testament po kami, maging katibayan po kami, maging patotoo po kami na pagmamayari niyo po kami. Pagmamayari niyo po kami. Right now, Father, we ask for an outpouring of fire, Holy Spirit. Taas natin ating mga kamay, and Holy Spirit, we receive that fire. Let fire fall down right now sa bawat isa. Kung paano, Lord, yung mga coins na nahuhukay ng mga archaeologists, nililinis, tinatanggal, Lord, yung mga dumi, yung mga pumapit na putik, yung tumigas, ganun din po. Alisin niyo po, Lord, yung nag-hihinder para makita po yung katangian niyo sa buhay namin. Para makita po yung wangis niyo. Lord, remove, Lord God, any filth. Remove, Lord God, anything that hinders your image and likeness sa buhay namin. Para makita po ng iba. Lord God. At lagyan niyo po kami ng desire to fulfill the Great Commission through the greatest commandment. Lord, yung greatest commandment, mahirap pong gawin yun kung kami po ay hindi kawangis ninyo. Only through your image and likeness can we fulfill the greatest commandment, Lord God. We love you and we love others that you love. Lord, we love others, Lord. Serve others. Tinatanggap po namin yung pagsasaayos. Tignan po ninyo, ngayon may pinapakita sa iyo, Diyos, ano yung kailangan mong i-let go so that God can take your hand. Ano yung kailangan mong i-let go so that God can place something in your hands. May bago siyang ilalagay sa iyong kamay. No? Right now, tignan mo, ano ba yan? Habit ba yan? Ugali ba yan? Ano ba yan? Bagay ba yan? Relasyon ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Pagmamay-ari ka ng Diyos. Pagmamay-ari ka ng Diyos. If you have decided to give God full control, tignan mo kung ano yung pinapakita niya sa iyo. Tignan mo ngayon kung ano yung pinapaalala niya sa iyo. Anak, ito, tagal ko nang inihingi sa ito eh. And right now, prayerfully consider letting go of that. Letting go. Yan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, sama-sama pa natin sabihin, Lord, we want to honor you with a Christ-like life. Tulungan niyo po kami to develop habits of faith. Nang sa ganon, lumabas po, lumutang po yung wangis niyo sa buhay namin. Salamat po sa pagtubos niyo sa amin. Salamat po sa kabutihan niyo sa amin. Salamat po sa katapatan niyo sa amin. Sabi niyo po, Holy Spirit, ituloy mo lang ang iyong pagbabago sa buhay ko. Ituloy mo ang ginagawa mong pag-aayos sa buhay ko. Yan ang aking panalangin at yan ang aking tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, palakpakan natin pa. Let us respond to the word through our praise and worship. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ito.
na Lord, hindi kami sobrang masanay sa buhay, God, na Lord, nawala ka, God, and Lord, let's pray. Lord, enemy of the enemy, Lord, from stealing, God, kung ano yung nilagay mo, God, sa hearts namin ngayon, Lord, yung desire, God, na mag-surrender sa'yo, and yung desire, God, na sumunod sa'yo, Lord, even yung desire, God, na isukulit yung buhay sa'yo, God, may times, God, na na-stay kami, God, and Lord, stay, Lord, for covering, God, dun sa desire na to, God, in Jesus' name. Amen. Yes, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sabi natin, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that we belong to you. Thank you, Lord. Pagmamayari niyo po kami. Salamat po for enabling us, Lord, to walk, Lord God, in Christ's likeness. Lord, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So right now po, nadamo po tayo sa offering. So ganun po, ano? And pagkatapos po ng offering, wala po po nang aalis kasi nadamo tayo sa benediction. Sige? So let's pray for the tithes and offering. So tatlong paraan pa rin po. Maraming salamat sa mga mabuting katiwala ng Panginoon sa kanyang resources, giving your tithes and offering po. Either online, bank transfer, paghulog dito, or pwede naman din po through GCash. Tatlong ano po yan. Tatlong paraan. Okay? So right now, tayo lahat, hawakan niyo po yung inyong mga tithes, kasampung bahagi, at yung offering. Again, hindi tayo nakakapag-offering kung hindi pa tayo nagbigay ng tithes. Okay? So in Church So Blessed, we believe that the tenth of everything na binibigay ni Lord sa atin, monetarily belongs to the Lord. Okay? So let's pray. So Heavenly Father, we thank you for giving our hands the capacity to create wealth. Salamat po, binigyan niyo kami ng kakayahan na lumikha ng yaman. At ngayon po, binabalik po namin yung aming ikasampung bahagi. Lord, ang pinagkatiwala niyo. Salamat po na may maiiwan pa sa aming 90%. Lord, nawa maging mabangong handog sa inyo itong mga offering din namin. Kaya Lord, we continue to believe, Heavenly Father, that you are Yahweh Jireh. You will supply all our needs as we give faithfully. Yung pang aming panalangin. Sige po, let's give our tithes and offering. So yung tithes po, maganda ini-envelope natin. Okay lang ito, makasama na rin po yung tapos you can drop your prayer request or praise report pala ng starting na po. Sige, let's pray. Tayo lahat, panalangin natin yung mga kapag andun. We just pray for yung aming mga inilata, mga ibinalik. Pagpalain niyo po ito. At pagpalain niyo po yung mga kamay na lumikha nito, mga kamay na nagbigay nito. Just pray, Lord, that you will supply everyone's needs according to your riches in heaven. Mga kapatid, receive the benediction of the Lord. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, as you bear His image and likeness, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po. Hanggang sa muli po. God bless. Stay blessed. You bear the image and likeness of God. God bless po.